Ay, munting kaalaman niya pala, nako, Marcoleta, inambush at hawak daw ng mga otoridad ang video ng pagkakaambush daw kay Senator Rodante Marcoleta. Kalat ngayon sa social media sa iba't ibang platform at viral pa ito nga isang post sa Facebook ng nagngangalan Drick TV po. Ayan po, kung mababasa nyo. May pamagat na Senador Marcoleta, munti ka ng maambush. Wala pong question mark, no? Ibig sabihin, tahasan niyang sinasabi, talagang naambush itong si Senator Rodante Marcoleta, no? Video sa pag-ambush kay Marcoleta, hawak na ng otoridad. May 55,000 reaction na po, may 15,000 mahigit na comments na po, at sa ngayon, sa kasalukuyan, 5.9 share. Kung sa engagement nito, kulang-kulang mga 8 to 10 million views na. O hindi naman to video pero picture lang, no? Pero sa ganung kalkula, may mga million views na to kung susumawumuin, no? Ngayon, batay po sa mga nagko-comment dito, talagang totoo daw po na ambush si Senator Marcoleta. No, pero para sa akin mga kamunti, sa akin pagsusuri, no, bakit hindi to binalita? Wala itong balita na nakarating sa atin. Para sa akin, isa to malaking fake news. 'Di ba? Alam niyo bakit? Dito po sa isang post nito na ka-church niya ni Senator Dante Marcoleta na nagsabi, may napabautismo kanina si Dante. Meron din ako 3. Pare-pareho kami nandun kanina. Paano nangyari ang kwento na yan? Ayan sabi, oh. Hindi totoo yan, mga brothers, sabi. Ito siya mismo nagsabi. At ayon din mismo sa picture, ito po, na si Senator Marcoleta at napakalaking news nito. Kung ma-ambush po si Senator Marcoleta, may mga media po tayo dito na tinatawag na sa city. Lalo na pag mga Sabado, Linggo, active pa rin ang mga media niyan. Na-news yan. Nababalita, napa-flash report yan. No? Ngayon, ito, mismong sa church mismo na dumalo si Senator Dante Marcoleta at sa worship nila, doon siya. At ito, walang pag-aalinlangan doon. No? Ngayon, sa tingin ko, ito ay nagpapakalat lang po ng fake news. No? Kasi wala pong balita, ba't dito binabalita? No? Wala pong marami na po nag-share sa kanyang post. Hindi ko alam kung ba't niya ginagawa to, pero ayon sa mga ibang nagko-comment, DDS naman daw may gawa. No? Oh. Pero hindi po, yan ang mahirap eh. Sisisihin nyo naman ang DDS. Isang tao lang gumawa, sisisihin nyo kabuuan. Oh. Basahin po natin ang comment ha. Wala namang ganyan niyang kundi yung nasaktan ng mga buhaya. Oh. Katakot, baka utos ni BBM at alam na, yan meron silang hawak na mamamatay tao sa Kumar, nako, dapat mag-iingat, Senator Dante Marcoleta. Siguro pina-ambush siya ng mga galit sa kanya. Totoo ba ito? O, ito ang sagot. Fake news, syempre, DDS space yan eh. Ang patunay mong fake yan, ano din ba ang katotohanan mo na kuro-kuro mo lang din? Oo. Wala nga patunay ito, pero sa kakaunting yun niya, sinabi ko kanina, una-una, walang balita. Pangalawa, yung nasa church siya at sinabi na tunayan. At wala nang maugong. Dapat pag may inambush dyan, automatic sa kagabi po, pinosto ilang ago. Tingnan natin ha. 15 hours ago, kay Drick TV ito. Kita nyo to? 15 hours ago pa lang mula ngayon. Di ba? Sa ngayon, siguro mga 20 hours ago na to, mula na napapanood nyo to ngayon. No? Ibig sabihin, wala po balita. Sana nag-post na sa page si Senator Dante Marcoleta. Pumunta ako sa page si Senator Dante Marcoleta. Wala naman. Senador to ng Pilipinas. Hindi ito pwede magtago. Hindi pwede ito itago ng media o ano. Pero nakapagtataka lang, dapat sa mga ganitong panahon, sa bagay, linggo kasi, no, patay ang balita, no? Sa mga ganito, dapat may mga nagpapact-check agad ng mga malaking media, mainstream media, na sasabihan ito, hindi totoo to. No? Ang nakapagtataka lang, pag si School Bukol, may nagpakalat ng fake news, agad-agad may mga nagsasabi, nagpo-post, na malaking mainstream media na fake news yung pinapakalat labang kay School Bukol. Samantala kay Senator Dante Marcoleta, itong post na to, na di umano inambush si Senator Dante Marcoleta, ay wala naman dumidepensa na kung ito ba ay totoo o hindi. No? Ito hindi natin alam kung talagang gano'ng kasigurado to, na paano niya masabing totoo ito. Pero parang sa akin, teorya palagaya, sa akin pag-research siya, hindi ito totoo. Dahil unang-una nga, walang balita. Pangalawa, may maraming malapit na ka-church niya na dapat inihayag na sa Facebook.
nakita natin, nalaman natin talagang totoong inambush. No, may video talaga. Gawa-gawa lang itong no, may sasakyan pang nasa gubat nata. Parang lugar ito ng bandang kabundukan eh. May mga pulis no, parang nilikit niya lang yung larawan ni Senator Rodante Marcoleta diyan para palabasin na ambush, no? Maaring kaya niya pinosto, maaring click maengganyo yung mga tao sa unang kita ng larawan. Sa unang pagbasa, maengganyo yung tao na po di ba? Pero nalalagay siya sa kalagayang fake news kung ito ay hindi totoo. Di ba? Pangalawa, para sisihin na naman ng DDS. Nagawa-gawa ng DDS yan. Yan ang hirap papaliwanag ko Huwag niyong sisisihin ang DDS pag may mga ganito. Hindi porket ang isang DDS nag-post ng ganito, ay kasalanan ng lahat. Di ba? Kasalanan naman ni Duterte. Nananahimik yung mga Duterte doon, si Duterte nananahimik, ando doon, nagpo-post yung mga followers nila, isisisi nyo sa kanila. Sa tingin mo, masaway ba ni Sara yan? Na, oy, huwag kayo mag-post ng ganito. Damdamin ng isang tao yan eh. Kung sakaling DDS to Kaya mahirap eh. Pag nagkakasala yung isang botante ng DDS, kasalanan ng lahat eh. Yeah. Para mga talagang allergic sa mga DDS, di ba? Huwag ganon, maging patas kayo. Kung ano yung kasalanan ng isang member ng DDS, isisi nyo lang doon sa nagkasala, huwag sa kabuuan. Di ba? O ito, magbasa pa tayo ng mga comment dito. O, hindi. Fake news, sabi. Ayan, fake news. Nakalagay, fake news. Mga acting nila para di sila madiin sa mga maling gawain. O, ito, pasawayin kita. Kasi may mga nagsasabi, kaya daw pinalabas to, pinalabas daw ito ng kampo ni Senator Marcoleta na inambush siya. Ika nga, nagpapaawa daw si Senator Marcoleta. Hindi gagawin ni Senator Marcoleta to. Haka-haka nyo lang yun. Huwag nyo ipagtanggol sa tambaluslos. Di ba? Ang gusto nilang palabas palitawin, kaya daw nagpapaawa si Senator Marcoleta. Dahil doon sa dinala niya si Orly Gutesa ay hindi pinaniwalaan. Ang gusto daw nilang patunogin, nakaawaan si Senator Marcoleta sa pamamagitan ng ambush fake na to para yung Gutesa na dala daw ni Senator Marcoleta ay paniwalaan. Una-una, hindi si Senator Marcoleta ang nag-recommend doon. Yung mic na sinasabi niya, lumapit lang kay Senator Marcoleta kasi tiwala sa kanya kaysa doon sa isang boy tago. Di ba? Kung totoo, kung totoo man yan talaga, magkakampi si Marcoleta, kailangan niya ng escort ng mga kapatid na pulis at sundalo, sigurado mahahanda yan. Nakahanda yun. Kahit anong mangyari, tiyak na tiyak ang gabay ng Diyos. Hindi talaga titigil yan. Alam nila ang matapang na uungkat talaga sa utak korap ng gobyerno. Alang-alang sa kapatid INC, si Marcoleta. Sana masumaybayan din ng kahit palihim ng mga para lalong safety. Ito. Yun na nga, mga kababayan. Si Marcoleta po, malamang sa malamang, marami din naiinis dito. Dahil niya natutumbok niya ang big fish. Nagtataka ka, tutumbukin yung big fish, nagagalit ng lahat. Bakit? Ayaw nila kasi matumbok si Tambaloslos Alam nila na si Tambaloslos may kinalaman. Sabi ko nga sa inyo, alam nila yan, yung mga loyalista. Alam nila yan, pati yung mga pinklawan. Pero hindi nila binabanggit si Tambaloslos. Bakit? Alam niyo bakit? Kasi ito yung pagkakataon kung saan bumababa na didiin ang mga Duterte, kagaya nila Marcoleta, di ba? Hindi siya nangingialam mga pink. Yung mga ibang pink na yan, masyado kayong madadaya maglaro. Di ba? Pinababayaan nyo lang ang ganitong sitwasyon, di kayo nangingialam. Kung talagang sa bayan kayo, nangingialam dapat sila, mga kababayan ko. Dapat sila ay unang nangingialam dito. Dahil matagal nilang panukala na sila ay may taong bayan sila, may malasakit sila sa mga Pilipino. Lagi nila siya sabi yan Hindi. Pampolitical agenda ang ginagawa nila. Di ba? Ang gusto nila, manalo sila sa election sa 2028. Di ba? Panira sa mga Duterte. Diba? Hindi nila, magbabanggit ba kayo tungkol dito ngayon sa mga nangyayari, sa mga korupsyon? Hindi nila pinapangalanan. Nagrarally sila, sinasabi, panagutin ang mga korupsyon, mga nangurakot. Sino? Wala nga kayo ambag. Nag-iingay lang kayo, nakikiplow lang kayo. Di ba? Tapos isisisi nyo sa mga DDS. Pag may natuklasang ebidensya, ay, ika niya, nasunog yung building na yan, DPWH. Kasalanan ng DDS yan. Ay, yung mga sabungero, kasalanan ng DDS yan. Ay, ika niya, kasalanan ng DDS yan. Lahat iniugnay nyo O ano, hangarin nyo. Diba? Papabagsak yung binabanggit nyo lagi. Okay, ito. Basa pa tayo.
Keep safe, Marcoleta. Alam namin pag-inita ka dahil ikaw lang ang ordage na managot sa mga kawatan. My God, protect and cover you by His precious blood in Jesus' name. Oh. Ito pa. Oh, Drake TV din, pinost siya to. Oh, breaking news. Nasa loob pa ng church, tapos may ano doon, may mamang nakaitim. Di ba? Alatang nangaakit lang sa kanyang post, no? Gunman na nag-ambush kay Marcoleta na nahuli na. Soto, kinabahan na. Huli na. Oh, isang ordinaryong post lang po sa social media na mga ganito. Hindi po natin pwedeng sakyan to basta-basta hanggat wala pong balita sa mainstream media. Pero sabi ko nga, minsan ang mainstream media, yung karamihan, bias. Hindi nila ibabalita kapag lalo si Marcoleta, kapag ikasasama ni Senator Marcoleta, hindi nila ibabalita. Ay, kung ikabubuti ni Senator Marcoleta, hindi nila ibabalita. Pero kung ikakasama ni Marcoleta, ibabalita nila. Oh. Nawa, ayun Ingat po, ingatan kayo, may kapal. Ilan sa kayong matino, kayo lang talagang target na magnanakaw. Sila talaga target na magnanakaw. Huwag niyong kampihan si Tambaluslos. Hindi porket loyalista kayo, yung amo nyo na si BBM, proud na proud kayo, tapos yung pinsan niya, proud na rin kayo. Huwag ganon. Diba? Ilagyan yung limitasyon ng sarili nyo. Yeah? Oh, ito. Pakinggan naman natin ito bago tayo umalis dito. Asan na? Ayan, bago tayo, ito, pakinggan po natin itong isang, isang reaction po ng isang, nakita niya kasi ambush, Bibigyan po natin ng reaction din. Ito na nga, mga kaibigan. Meron na naman po akong nasagap na ginablog ng mga Duterte de Health supporter vlogger na kung saan pinapalabas nila at pinapaviral nila itong balita na tabo, nakatutok na naman siya sa mga Duterte vlogger. Hindi una-una, hindi Duterte vlogger, hindi pa tayo sigurado dyan. Pangalawa, kung ipakalat man yan ng Duterte vlogger, hindi kasalanan ng kabuuan yan. Walang kinalaman si Sara dyan. Walang kinalaman ng mga Duterte iba dyan, ng mga DDS. Kaya yan ang hirap sa mga to Dinadamay nila lagi yung kabuuan. Di ba? Isa lang nagkasala, umudamay ang kabuuan, sir. Handa mo yan. Hindi yan isang organisasyon na sama-sama lagi sila. Hindi. Magkakaiba yan. Di ba? Saan hawak na daw po di umano ng mga otoridad ang video ng pag-ambush kay Senator Rodante Marcoleta. Nakapagtataka, sa lahat ng mga senador, si Marcoleta talaga yung may drama na pa-ambush. Tingnan mo. Parang dito, alam niyang fake news yan, parang sinasakyan niya. Parang parang awkward isipin. Ang tanong po dyan, sino ang magpapatay kay Marcoleta? Ano ang kasalanan ni Marcoleta? At bakit? Alam mo, sir, walang kasalanan si Marcoleta. Pero sa mga taong nagkasala, malaki kasalanan ni Marcoleta. Ano yon? Dahil binubuko niya yung mga taong talagang totoong may sangkot sa flood control anomalya na to, sir. Kaya hindi malabok na si Senator Marcoleta, siguro talaga maraming bodyguard to. Dahil alam nila yung mga kita mo, hata naman, sir, gumising kayo. Si Marcoleta pinag-iinitan. Hindi siya para ambushin, kundi para pag-ita sa social media na kesyo ganyan daw kay Diskaya, kesyo daw dala niya si Gutesa, invento, asa na daw si Gutesa, ba't nawala daw bigla, di ba? Binuko nga niya, di ba? Binuko nga niya nakaraan, si Gutesa may patong yata sa 5 million sa ulo. Biruin mo yon. Kasi siya credible pinaka-credible kaysa kay Diskaya Yung Diskaya kasi kontraktor lang na morsyento lang, pwede itanggi. Pero ito si Gutesa, hindi nila may tatanggi pag naglabas na ebidensya to di ba? Kaya yung tanong mo kanina, nasasabi mo, bakit si Marcoleta pwedeng pag-initan o ma-ambush man sakali, dahil sa mga paghahayag niya siguro. Mantong po sa pang-aambos sa kanya. Sino yung mga nasagasaan niya? Di bale. Ito pala, kasi nga si Marcoleta, di ba, naging chairman ng Blue Ribbon Committee. Okay. So, nalilink nga si Marcoleta sa mga Diskaya dahil may mga balita na talagang nag-aabogado siya sa mag-asawa. May mga balita, nag-aabogado siya, play safe ka rin, no? Linawin ko, hindi nag-aabogado si Senator Marcoleta kay Diskaya. Uulitin ko, sir, para malinawan ka kung nakikinig ka at sa mga followers mo,
Alam ko medyo marami-rami ka rin followers. Oh, hindi po nag-aabogado si Senator Marcoleta. Si Senator Marcoleta, ang gusto lang niya, yung nasa batas na WPP kung tawagin, na mabigyan ng protection program yung isang tao. Bakit? Kasi yun ang hinihingi ng Diskaya. Teka muna, bakit hihingi ang mga Diskaya? Di ba nagnakaw yan? O sige, nandun na tayo. Pero kung yun ang paraan kasi para umamin ng Diskaya, ba't di natin pwede ibigay? Ibigay natin. Kesa naman yung pagsauli mo ng pera, hindi magsosoli yon, sabi ko nga. Di ba? Yan ang hirap eh. Yung isang baboy dun sa maitim na negro na si Bendalo, yung yes sir, na si yes sir, gusto mo ng pagsauli ng pera bago umamin. Pero ang gusto ni Marcoleta, umamin muna bago magsoli ng pera. Di ba parehas lang yon? Di ba? Magsoli muna ng pera bago magbigay ng proteksyon. Ang gusto kasi ng Diskaya, mabigyan ng proteksyon sila, aamin sila. Bagay na ayaw nang gawin. Na gusto nila pagsauliin muna ng pera. Di ba? O, malinaw na, sir. Hindi mangyayari na magsasoli ng pera ang isang tao. Handaan mo dahil ang pagsasoli ng pera na sinasabi mo, patumbas no ng pag-amin. Mga Diskaya nga, ingat na sila makulong eh. Ingat na sila excuse po. Ingat na sila na wag silang mahuli o wag silang mapahamak sa ganyang kalagayan ngayon ng investigasyon. Papagsosoluin mo pa ng pera, di ba mas maganda bigyan mo na ng protection sila para umamin sila? Curly at saka Sara Diskaya, and then yung asawa niya na involved pa doon sa usapin ng isang insurance company na konektado kay Mr. and Mrs. Curly Diskaya. Masyado mababaw yan, sir. Yung insurance na yan. Kung tayo pala magkasama sa isang insurance, halimbawa, magkasama tayo sa isang insurance, tapos nagkasala ka, damay ako? Kasabot mo ako, ibig sabihin? Halimbawa, parehas tayong mataas sa posisyon sa insurance, no? Ikaw nagkasala ka, sabihin, damay ako? Kasalanan ko rin yung kasalanan mo? Kasabot kita? Malay ko sa'yo. Di ba? Nangyayari. Nililinaw lang kita. Kung di mo alam yan, kaya sabi ko sa'yo. Yung controversial na mga may-ari ng construction company na nakakuha ng mga proyekto mula po sa Department of Public Works and Highway, both local yan at saka national level. Ang problema, maraming mga reklamo na mga ghost at saka mga substandard. So, ito yung mga kumakalat ngayon sa social media. Nakakatawa kasi sino bang magpapatay sa kanya? Edi yung mga alam niya ng mga sampot sa flood control anomaly na ayaw po magpabuko. Pero naniniwala ba kayo sina Marcoleta ay pinag-iinteresan ng kanyang buhay? Hindi natin masasabi yan. Pero ito nangyaring ambush na to, pag-itorya ko, fake news to. Pero yung sinasabi mo, pag-iinteresan ng buhay, hindi natin alam yan. Hindi ko pwede sabihin pwede, hindi ko pwede sabihin hindi. Pero palagay ko, may hawig. Kasi nga, sa ginagawa ni Senator Marcoleta na pag-iimbestiga, siya lang ang hadlang eh. Lahat na kakampi, lahat na nagpapakaaso eh. Si School Bukol, ayaw siya ang leader ng 24 na senador. Dapat obligasyon niya na kapag ang isang institusyon binababoy na, sinisira na, nagsasalita siya. Anong ginagawa niya? Hindi siya sasalita. Bagkus pinababayaan niya na babuyin ang institusyon ng Senado. Di ba? Ano pa? Yung si Boy Tago, bagong Blue Ribbon chairman. Anong ginagawa niya? Minsan ba pinatawag niya yung mga yan? Yung courtesy, parliamentary courtesy niya yan para kay Romualdez, ngayon na lang yan eh. Yung una pa, na unang upo niya, pinatawag niya ba kagad? Dahil kung magaling kang investigador, unang upo mo pa lang, ipatatawag mo na ang dapat ipatawag. Dahil yun ang gusto ng taong bayan. Tama, mali. Diba? So, ibig sabihin, palpak na silang dalawa. Wala silang direksyon. Diba? Sino pa ang pinakatinig sa kanila? Wala. Puro lahat kakampi ng kalaban. Pansin mo? Walang ibang lumalaban. Si Senator Marcoleta lang. Binabakbak nyo pa. Bakit? Yung mga loyalista kasi, halos himudin ang puwet ng leader, mga ibang loyalista, pati pinsan nila kahit may kasalanan na alam nila, gusto na rin nila. Ganun sila. Di ba? Kumbaga, walang parang ganito eh. Si Satanas,
alam nilang masama. Pero kung halimbawa, yung ginawa ni Satanas, halimbawa si Satanas may kapatid, halimbawa lang kasi may kapatid si Satanas, o kaya may kaibigan si Satanas na mabait, halimbawa lang, yung mabait na kaibigan, nandoon sila. Dahil mabait yung kaibigan, mabait yung kaibigan ni Satanas, naniniwala sila. Ha? Oh. Kaya kay Satanas, naniniwala na rin sila. Kasi mabait yung pinsa nun. Oh, ganon na nangyayari. Oh, parang OA naman, no? Kung mapatay nila si Marcoleta, anong mapapala nila? Eh, you know, Ano mapapala nila? May mapapala sila kung sakaling masugpo si Senator Marcoleta. Una-una, wala nang maglalakad niyan. Wala nang magbubuko niyan. Tatahimik na lahat. Kasi lahat sang-ayon sa wala eh. Ang gusto nila, diskaya lang. Ikaw siya, tanongin kita. Naniniwala ka, diskaya lang may kasalanan? Bryce lang, pati mga Alcantara lang may kasalanan? Kung ikaw, kontraktor, makapagtatayo ka ba ng mga infrastructure dyan, ng mga tulay-tulay, yung mga kalsada na walang paalam sa mataas na gobyerno? Sagot. Napakalakas mo naman, makapangyarihan mo naman. Bigla-bigla ka na lang magtatayo dyan ng may mga mapapadala ka ng mga semento dyan sa kalsada na walang paalam sa gobyerno. So, ibig sabihin, may paalam sa gobyerno. Kung may paalam sa gobyerno, may mga signature na usapan dyan, may mga budget na usapan dyan. So, bakit diskaya lang nananagot? Bakit walang politikong involved? Diba? Puro paninira sa Senado lang. Diba? lang naman po yung naglabas Kaya tanong mo, maaari kung bakit pag-iinteresan si Senator Marcoleta. ng witness na until now, hindi pa rin nakikita. Na kung saan itong si Gutesa na hindi po dumaan sa pagsisiyasat ng Blue Ribbon Committee na kung saan ang chairman ay walang iba noon kundi si Senator Panfilo Lacson. Wala nga kasing kwenta yon. Kaya hindi dumaan yun doon, walang kwenta yon. Dahil kung may kwenta siya, nung dinala, yung hinarap na. Dahil kung may kwenta siya, yung dinala na mismo ni Senator Marcoleta, na si Gutesa, mismo na siya ang chairman, dapat pagkatapos nun, imbestigahan na niya. Wala na siyang pakialam eh. Hindi niya, dapat yun, pag pumunta si Gutesa, kausapin naman nila, ano ba to, ganito, ganyan. Wala nangyaring ganun. Bakit? Kasi hindi pabor sa kanila yung sinabi ni Gutesa. Kaya yung sasabi mong Lacson mo, walang ginawa, wag mo na hanapan na kung bakit si Marcoleta doon, hindi nag-ugnay muna. Kung tutusin, nag-ugnay niya si Marcoleta, pinagpaalam niya pa kay Ping Lacson yun eh. At itong si Marcoleta, nakuha ito. Sir, pasensya ka na sir ha, hindi naman kita inaano talaga. Sa akin lang yung mga sinasabi mo kasi baka naililigaw ka eh. Kino-correct lang kita, yung mga hakaw man yan o doon tayo sa tama. Ito, niya si Gutesa dahil kumontak daw sa kanya. At itong Gutesa na ito ay nagiging security guard pala ni Paeldon, appointed ni Rodrigo Duterte, ni Bantag, appointed din ni Rodrigo Roa Duterte. Sir, ito ang hirap sa mga pinklawan eh. Hindi ko alam kung pinklawan ka, kung anong grupo ka. Pero ito ang hirap sa mga pinklawan sa mga loyalista. Yung may isang tao na ngayon na lumalaban sa administrasyon, naghahayag. Kapag nalaman nila dating kakampi ng Duterte, paghinalaan nila. Sir, sergeant yan. Maaaring isa sa mga tungkulin o trabaho niya ang maging security ng isang politiko o isang mataas sa lipunan. Maaaring si Duterte man yan, o si BBM o si Pinoy man yan. Walang question dyan, sir. Huwag mo sasabi, yung bang mga pulis ngayon na bantay ni BBM. Mga bantay ni BBM na pulis ngayon. Pag ba si BBM nababa bilang Pangulo at si Sara na analuklok, yung bang mga pulis na magbabantay ulit kay Sara at nagbantay kay BBM, masasama yon, mga BBM supporters pa yon? Ginagampanan lang nila ang kanilang tungkulin, sir. Handaan mo yan, sir. Hindi yan personal bodyguard, hindi yan personal na tao mismo ng isang politiko. Sir, nakukuha mo? Yan ang gusto ko ipakuha sa inyo mga kababayan ko. Hindi porket si Orly Gutesa, dating ni Bantag yan, ganyan, etc. Dating ni Duterte yan. Kaya huwag niyong paniwalaan yan. Ganun ba yon? Kung may ebidensyang ihaharap, hindi niyo pa rin paniniwalaan? Kasi igigit pa rin natin yung gusto natin? Mali yan. Sara Duterte at saka ni Saldico. Na kung saan ay
nagde-deliver doon ng pera doon kay ah, former Speaker Martin Romualdez. So, ngayon, tatanungin ko kayo, O sige, tasagutin ko ha. Tinanong mo ako. Tinanong mo ako, kasama ako dyan. naniniwala ba kayo na si Marcoleta inambush? Hindi ako naniniwalang inambush si Senator Marcoleta dyan sa post mo o ito sa kumakalat na to. Aking palagay at teorya. Pero, naniniwala ako na maaaring maraming galit kay Senator Marcoleta sa ginagawa niyang investigasyon. Handaan niyo yan. Huwag niyo sabihin walang ginagawang investigasyon si Senator Marcoleta. Wala naman talagang ginagawang investigasyon niya sa ngayon. Kasi di na blue ribbon yan. Di ba? Oh, ayaw naman niya mangelam. Kasi alam niya kasi may delikadesa siya sa sarili niya. Hindi yung katulad ng ginagawa ni Ping dati na si Senator Dante pa ang Senate ang Blue Ribbon Committee, gumagawa sila ng sariling investigasyon, tama? Pati si Kiko Matching. Ngayon, sila naman na nakaupo sa Blue Ribbon, hindi nag-iimbestiga si Senator Marcoleta kasi tawag doon delikadesa. Yeah? May nag-iimbestiga na, mag-iimbestiga ka pa. Kasi hawak daw po ng mga otoridad ang video ng pag-ambush Ilabas yung video kung hawak. kay Senator Rodante Marcoleta. Pero hindi pumutok sa media, no? Hindi, kaya hindi pumutok sa media to, sir. Dalawa lang yan. Kung totoo man ito, hindi nila papaputokin basta-basta yan. Hindi. Kung totoo itong inambush, papuputokin nila syempre yan. Inambush eh. Pero kung hindi to inambush at fake news lang yon, malamang hindi nila papaputokin to. Bakit? Alam nila kasi na pag pinaputok nila to, mas talong sisikat at magbibinipisyo si Senator Rodante Marcoleta. Dahil alam nila, maraming magpisimpatya kay Senator Marcoleta. Bagay na ayaw nilang mangyari yun. Pero ang mga DDS vlogger, Ayan na. aba, grabe ang papaviral nila. Sir, wag mo lalahatin mga DDS vlogger. Ang iba sa mga vlogger ng DDS. At sabi ko nga, hindi porket kasalanan ng isang vlogger ng DDS ay kasalanan ng kabuuan ng DDS. Hindi ko pinatanggol ang DDS ha. Hindi ko pinatanggol. Kasi nangyayari din ito sa iba't ibang relihiyon. 'Di ba? May mga relihiyon diyan. Halimbawa, sa INC na lang, 'di ba? Ang sumbong sa akin minsan, nagkasala yung isang member ng INC. Lahat tayo nagkakasala nasa Biblia yan Walang tao hindi walang makasalanan Yung nagkasala yung isang member, isinisi sa kabuuan. Ganyan talaga mga INC. Biruin mo yon, nagkasala yung isa, sisisi mo sa kabuuan. Ganito rin to, nagkasala ang isang member ng DDS na yan, isisisi mo sa kabuuan. Ano mangyayari, sir? Kasi ang mangyayari dyan, sir, kaguluhan. Kaya dyan din nagkakaisa ang mga kalaban dahil sa ganyang mindset, sa ganyang mentalidad. Handaan mo yan, sir. Baguhin mo yan, sir. Ang kasalanan ni Juan ay hindi kasalanan ni Pedro. Tandaan mo yan. Ha? Ano ba ito? May katotohanan? Haka-haka? O sadyang gawa-gawa para lamang po makahanap po ng simpatya sa mga tao? At ano ang Walang kinalaman si Marcoleta dyan, ha? Huwag mo dadama yan. motibo Doon sa nag-post yan, siguro gusto magpasikat. O gusto magpataas ng engagement. sa likod ng pag-ambush kay Marcoleta? Ewan ko lang. Drama. Internet na itong may nagkalat po ngayon sa internet na itong si Marcoleta daw po ay muntik na pong ma-ambush. Ito po yung larawan. Post po ito ni Drake TV. Ayon po sa caption, Senador Marcoleta muntik ka nang ma-ambush. Tapos sa thumbnail naman po, video sa pag-ambush kay Marcoleta. Ganito lang po muna tayo. Alam naman natin mga kababayan ang totoo. Alam natin ang totoo na ito ay, kasi dito sa post na to, nandito po katunayan, nagbabasa ako sa mga comment nito na yung araw na pumutok yung ambush niya, nandito si Senator Rodante Marcoleta sa isang church worship na doon pinagdinaluhan niya sa lugar na, hindi ko alam kung sa lugar yan, na malabo mangyari sa ambush na yan. Pero kung totoo man yan, sana may balita tayo. At kung totoo man yan, hindi binabalita, hindi magandang balita yan. Masamang balita to. Pero alam ko sa aking palagay, sorry ako, hindi totoo yan. Hanggang dito lang po muna tayo. Mag-ingat lahat. Paalam.